Sunod mga kababayan. Ito. Ano yan, Kent? Dito tayo ha, mga kababayan. Ito yung sunod natin kay Jam Magno. Naku, mga kababayan. Grabe si Jam Magno. Kung naalala nyo noon si Jam Magno, educated yun na, edukada yun. Kapag, di ba kung naalala nyo, pag nag-vlog si Jam Magno, English speaking yan. Yeah? Kahit ang bilis niya mag-English, naiintindihan mo talaga kasi nga totally speaking is merong punto, merong analyzation, merong diction, at merong laman. Yeah? Pero ngayon mga kababayan, kung gaano ako kamadaldal, kung gaano ako lakas tumira, grabe si Jam Magno, wala kang murang maririnig. Pero grabe ang binaboy si Sara. Binaboy si Sara. Mga kababayan, grabe, binaboy ni Jam Magno si Sara. First time kong narinig kay Jam Magno yan. First time kong narinig kay Jam Magno yan. May halong Taglish, pero grabe kung bumakbak. Pakinggan ninyo Mga kababayan, binaboy. Hindi ko expect yan Hindi ko expect. Actually, ganito Actually, si Jam Magno, malaki ang respeto sa mga Duterte. Pero dahil sa mga bayaran ni Digong na mga baklang vloggers, di ba? Yung nag-post din sa akin ng cyber libel 1 billion, abangan mo yan. Ito po ang ginawa ni Jam Magno. Bumira si Jam Magno, mga kababayan, grabe. Dahil sa inis ni Jam Magno dito sa mga bayaran ni Digong na mga vloggers, eto. Kasi binira siya, mga kababayan. Binanatan kasi si Jam Magno nitong mga baklang vloggers. Na may nagtakbo daw ng pera di umano, tapos may jowa din na kapwa niya bakla din na vlogger, tapos na issue, nagselos daw si Harry Roque, kaya naghiwalay daw itong dalawang to. Ito, pakinggan ninyo. Mas marami namang araw na wala sa Pilipinas. Paano yun? Survey na yan. Ayan Taas ng rating. Mas marami namang araw na wala sa Pilipinas. Paano yun? Survey na yan. Ay grabe, ganyan na talaga katanga ang mga Pilipino ngayon. Toong tambalos-los. Tambalos-los na ang taas-taas ng rating. Wala namang trabahong ginagawa. Ano yun? Nagagago? All of a sudden, ang taas-taas ng rating na mas nagtatantrum kaysa sa nagtatrabaho. Wow! And you want? Ang taas-taas daw ng rating na mas mataas daw ang tantrum kaysa sa magtrabaho. Mas marami pa ang tantrum. Kita nyo yan? Wow, nanggagago. Ganyan na ba kagago ang Pilipino ngayon? Wow! Tumaas ang rating na mas madalas na wala sa Pilipinas. Walang ginagawa. Nako. At mas marami pa, mas malakas pa ang tantrum kaysa sa magtatrabaho. Putang ina The president to step down to give way to who exactly? The one you're supporting? Wow! Yan kasi. Nakakatawa kayo. Funny. You're making a shit show out of the whole thing. Why? Because kung hindi kayo mag-iingay, malalaman ng sambayan ng Pilipino na kayo tong bobo at kayo tong may ginagawang masama. Tama. Kasi pag hindi kayo mag-iingay at hindi kayo manggugulo, mapupunta ang focus sa inyo. Tama. Ang problema niyan, nanggugulo kayo, wala naman kayong GC. Nanggugulo kayo, hindi naman tugma-tugma ang mga stories nyo. Tama. Kaya tuloy, ang pruweba ng katangahan nyo, lumalabas. Diba? Every time you open your mouth, lumalabas na wala talagang laman to. Diba? Ang taas-taas ng rating. Mas marami namang araw na wala sa Pilipinas. Paano yun? Tumaas ang rating mo dahil sino yung sinurvey? Yung mga himod sa kwet mo? Shit. So please, enough with the bullshit na ano daw ang masasabi ko sa bullshit na rating na survey na yan. Ay grabe, ganyan na talaga katanga ang mga Pilipino ngayon? Yung talagang gustong puring-puri kayo sa hindi nagtatrabaho? Yung mahal na mahal ang ibang bansa kasi sa sariling bansa? Yung gumagawa lang ng isang bagay para lang talaga i-focus sa pamilya nila? Halabi, empleyado ka ng gobyerno, be. Halabi, empleyado ka ng gobyerno na pinapasweldo ka ng buwis ng tao. So bakit mo siniservisyohan ang ibang tao kaysa sa Pilipino? Siniservisyohan mo ang sarili mong kapakanan. Kaya nga ako, hindi suportado ang ginagawa ninyo dahil hindi para sa Pilipino ang ginagawa ninyo, kundi para sa sarili nyo. Tama. Nanggugulo kayo para magulo ang Pilipinas, when in fact, kayo lang naman tong magulo, maiingay, kasi kayo naman tong walang laman dito. Diba? Ayun nyo ako magsalita kasi masakit Masakit ang katotohanan talaga. Para lang... Diba? Kita ninyo? Kaya daw siya hindi sumuporta sa mga Duterte kasi bakit? Hindi naman talaga mga Duterte daw nagserbisyo sa taong bayan, kundi nagserbisyo sila sa mga sarili lang nila. Bakit? Biruin mo,
Binoto ka ng taong bayan, pero nagserbisyo ka sa tatay mo sa kulungan sa dahig, samantalang vice president ka sa Pilipinas, tapos nandun ka sa tatay mo, nagserbisyo sa isang tao lamang at sariling interes. Totoo naman talaga. Di ba? Grabe, mga kababayan. Grabe si Jam. Ano yan? Wow, pack shit. Di ba? Totoo naman. Real talk yun, ha. First time kong narinig kay Jam Magno yun, na ginaganyan niya si Sarah. First time kong narinig yan. Dati hindi magaganyan yan si Jam. Napuno lang, alam nyo kung bakit. Kung kausapin ni Sarah yan si Jam, mananahimik yan. Kasi alam ko maka Duterte talaga yan. Ang problema lang kasi hinahayaan ni Digong at ng kampo ni Digong itong mga baklang bayot na mga vlogger na bumibira kay Jam. Tingnan nyo ngayon sinong binibira ni Tio, si Jam. Inaraw-araw. Halos oras-oras content si Jam. Kaya nabubuisit si Jam. Di ba? Merong nagsabi si Emmanuel Sandoval, real talk ha, magilit ka sa liig mo. Alam nyo, yung gilit nyo sa liig, 2026 na. Ang sabi ko, katapusan this year, 2025, expired na yan. Ang hamon ko ngayon, sa inyo mga DDS, pauwiin nyo si Digong. Diba? Expired na yung gilit-gilit ko sa liig. Uy, Emmanuel, putang ina mo ka, katanda-tanda mo na. Ganyan ba ipamana mo sa mga anak mo at apo mo? Pag namatay ka, kabubuhan? Wala ka nang ang yaman, wala ka nang ang pera, kasi bubo ka nga. Tapos, ipapamana mo kabubuhan? Emmanuel, paano ko magilit kung hindi pa nga nakauwi? Kahit expired na yung hamon ko, hindi pa rin nakauwi. Anong pinagsasabi ninyo? Magigilit ako. Bakit? Nakauwi na ba si putang inang Duterte? Yung tatay ninyo na mukhang kulugo? Nakauwi na ba? Yung tatay ninyo na hindi nyo naman kamukha? Nakauwi na ba yung tatay ninyong mafia leader, mafia boss, drug protector, drug lord, pa sa mga drug lord, demonyo? Na nakakulong ngayon at nahihirapan, na ang sabi nga ni Pulong, mataas na daw, mahaba na daw ang buhok na mukha ng si Jesus. Nakauwi na ba? Putang ina nyo, mga DDS. Sinabihan na kayo ni Jam, wala kayo dito. Kaya kayo nag-iingay, kasi wala kayo dito. Diba? Kaya kayo nag-iingay, at binayaran kayo para mag-ingay, para mawala ang focus ng tao sa inyo. Kasi bakit? Kapag hindi kayo mag-ingay, mawawala ang aura ni Sarah. Mahihirapan siyang tumakbo pagka-presidente sa 2028. At higit sa lahat, kailangan mag-ingay ng mga bobo at bayarang DDS para maraming mauto. Biruin ninyo yung mga matanda na OFW nag-iiyakan doon sa harap ng karton ni Digong, samantalang si Kitty Duterte sumasayaw-sayaw lang. Nagtatagay-tagayan doon sa mga apo ni Chavit Singson. Nakikipag-inuman sa mga anak ni Manny Pacquiao. Tapos samantalang yung mga OFW na nauuto nila nag-iiyakan. Samantalang si Kitty Duterte nakipag-jamming-jamming lang doon. Kita nyo? Mga DDS, yan ang resulta sa pang-uuto ng mga DDS vlogger sa inyo. Diba? Diyos ko, Emmanuel, hindi ako makipagsama sa'yo. Kapangit ng pangalan mo, tapos matanda ka, gurang, pait. Amoy lupa, amoy banig. Tapos nasamahan ka pa. Diyos mio, matulog ka, ikain mo yan, gutom lang yan. Alam ko pa naman pag mga DDS, bobo, gutom. Puyat. Itulog mo yan. Putang kita ninyo, napakadaming DDS mga kababayan. Kung makita mo, naghahagulgul sa pag-iyak. Diba? Naghahagulgulan sa pag-iyak kasi yung tatay nilang hindi nila kamukha at tatay nilang karton, hindi na makauwi. Diba? Tapos yung anak, nagpa-party-party. Kasama sa anak ni Manny Pacquiao at apo ni Chavit Singson na jowa. Kita nyo yan?
Yung mga bobong DDS, nag-iiyakan kay hindi na makauwi ang tatay nilang karton, umahagulgol, tay. Hindi namin matanggap, tay. Hindi ka makauwi. Uuwi kang garapon, tay. Tay, mamamatay ka na sa loob, tay. Ang haba na ng buhok, tay. Makalimutan na namin na may Jesus, tay. Baka ikaw na yung ipagdasal namin poong nasa rehas. Baka tay makalimutan namin malapit na ang kapistahan ni Puong Nazareno. Baka mapagkamalan ka namin tay na ikaw si Puong Nazarehas. Baka tay pagdasalan ka namin at magprosesyon kami dyan. Iikot kami sa loob ng compound ng ICC, Detention Center Facility. Diba? Baka tay mapalitan namin ang pangalan si Puong Nazareno at ikaw ang ipalit naming Puong Nazarehas. Kasi mahaba na daw ang buhok mo, tay. Oo. Naalala ko pa naman yung kanta na habang buhay pa rin sa'yo'y maghihintay. Kanino po? Sa Puong Nazarehas. Di na makalabas. Naalala nyo yung advertisement ng Boysen? Umaabot-abot sa sa rehas. Tapos pag ganun niya, ay may pintura na yung kamay. Kita nyo yon? Tapos yung una, kalbo siya na ipinasok sa selda. Tapos hanggang sa tumanda ng tumanda, nakuba na, tapos haba na ng bigote, pati buhok. Kamukha na ni May Precious. Puong Nazarehas si Santong Digong. Baka magkamali kayo ng mga DDS. Alam ko maraming DDS na mga bobo. Kapistahan ni Nazareno malapit na po. Puong Nazareno hindi yung Puong Nazarehas. Si Puong Nazareno itim yon, kulot ang buhok. Si Digong mahaba ang buhok, hindi po siya maitim, mukha lang kulugo. Diyos mio Marimar. Eto, alam nyo, mga DDS, wag na kayong magtampo. Meron ako ipakita sa inyo Ito po. Ito mga kababayan, para ito para hindi kayo masaktan. Ito. Buhay, ako sa'yo. Habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay. Umaraw man o umulan, di sasablay. Tingnan mo, nagkabigoto na siya. Tumanda na siya. Pag-ibig na tunay. Poison Acrotex, the paint that lasts a lifetime. Diba? Diba ang ganda ng advertisement ng Boysen? Kung gaano katagal ang pinturang dinikit sa pader, ganun din katagal yung ikinulong sa loob. Diba? Ang tawag doon, tatay nilang karton na nasa loob sa rehas. Yan ay si Puong Nazarehas. Kaya nga sabi ni tawag dito Trillanes, uy mga DDS, baka nakalimutan ninyo. Si Digong hindi siya santo, demonyo po siya. Huwag niyo pong pagdasalan. Hindi po siya santo, demonyo po siya. Baka nakalimutan ninyo. Kita ninyo mga kababayan? Demonyo po siya. Hindi po siya santo. Uuwi po siyang nakagarapon or nakakarton. Alam niyo mga DDS, mapagod naman kayo. Hindi ba kayo napapagod sa kakapagtanggol kay Digong? Alam niyo sa totoo lang, ang hirap ni Digong ipagtanggol. Lalo't na't nakakulong. Imagine, paano mo ipagtanggol yung nakakulong at hindi makalaya? Sige nga, paano mo i-depensahan? Tanungin ko kayo mga DDS. Paano mo depensahan? Aasa ka lang sa fake news na siya ay kinidnap? Saan ka nakakita ng kinidnap pero nabibisita ng mga anak? Saan ka nakakita na mahirap walang pamasahe o kaya nga nilibre siya sinakay ng eroplano, private plane pero may pangbayad na 150 million a month sa abogado na almost billion na ang nagastos ngayon. Kita nyo yan? 7 months na si Digong. 150 million, sabihin natin 200 kasama si Jacob at si Kaufman. 200 million a month.
I-times mo sa 7, 1.4 billion na. Ang gastos ni Digong. Bilog ang mundo, bakla. Tanga, kung bilog ang mundo, edi nalaglag si Digong ngayon. Edi sana ang dahig ngayon na nahulog na sa outer space. Tangang-tanga to. Okay, paniwala, bilog ang mundo. Kayo lang yung bilog ang ulo nyo pero walang laman. Tanga ang mundo, hindi bilog, flat. Mga DDS lang naniwalang bilog. Kung bilog ang mundo, imagine, yung nasa ilalim, yung Latin America, di sana naglaglaga na yan sa outer space ngayon. Ang bubobo nitong mga DDS na to. Bilog ang mundo, di sana ang Netherlands ngayon nalaglag na sa lupa, nalaglag na sa tubig, nasa outer space na naglulutang-lutang. Diba? Putragis na itong mga DDS na to. Tandaan ninyo, tignan nyo, 4,000 plus nanonood sa akin, tapos kayo ang papaniwalaan, mga DDS. Diyos ko naman. Mga DDS, huwag nyo ipaglaban yung mali ninyong paniniwala. Biruin ninyo kung ako si Ken, vlogger ako, ipagtanggol ko si Digong, tapos nakakulong hindi makalaya-laya. Paano ko siya dipinsahan? Mga DDS, sige, paano ko siya dipinsahan? Kasi ganito yan ang mga DDS, lalo pag DDS vlogger, wala kong pangalanan, huwag kayong guilty kasi totoo to. Pag nag-react kayo, guilty kayo. Ganito yan. Si Digong ngayon, nakakulong. Si Digong ngayon, nakakulong. Hindi na makalabas. Kasi nakakulong, hindi na makalabas. Ngayon, paano mo dipinsahan ang nakakulong? Siyempre, hindi sila mag-focus dun sa kaso. Hindi sila mag-focus sa kaso. Alam nyo kung saan sila mag-focus? Magaling na presidente yan noon. Naubos lahat ng adik. Pero hindi dinaan sa due process. Magaling na presidente yan. Lahat ng mga hindi nagbabayad ng tax, napabayad niya. Pero tinanggal ang ABS-CBN, kinulong si Maria Risa, kinurong si Laila de Lima, binenta ang West Philippine Sea. Di ba? Doon sila magpupokus pagdepensa kay Digong. Pero pagdating sa kaso ni Digong, hindi nila kayang depensahan. Kasi bakit? Hindi nga makalaya Kaya iyan ang isa sa rason na kung bakit ayaw ko magsuporta kay Duterte. Paano ko siya depensahan? Paano ko siya ipagtanggol? Tapos ang kaharap ko mga kakamping at loyalista at sasabihin sa akin, kung magaling ang tatay mong karton, paano mo siya ngayon ipagtanggol? Sige nga. Paano mo siya ipagtanggol? Nakakulong. Alam niyo, sa totoo lang, kapag nakakulong, kriminal. Kasi kung wala kang krimen na ginawa, hindi ka makukulong. Paano nyo ipagtanggol? Diba? Wala. Wala talagang rason para ipagtanggol. Kaya ang hirap magsuporta dyan. Tapos dito sila kay Sara babawi kasi nakakulong na si Digong. Tad din sa kaso. Paano mo ipagtanggol kung siya mismo hindi masagot-sagot yung tinanong ng korte sa kanya? Saan mo dinala? Sino si Mary Crispiatos, Kukoy Villamil, Realme Ocho, Chil Jokno, Marian Rivera, Dudong Barok, Dudong Bunal, James Diluga? Sino sila? Paano mo yan ipaliwanag kung mismong si Sara hindi niya masagot? Sige nga. Tapos pipilitin ninyo na kayo matalino. Kami bobo, kami bangag. Sige nga. Paano ninyo ipagtanggol ang mga Duterte kung sila mismo hindi nagsasalita? Kasi ito pa, alam niyo sabi ni Jam Magno kanina, puro kayo ingay pero wala kayo dito. Bakit? Ganito, mga kababayan. Dati, ang sigaw ni Digong, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayong tang presidenteng natin. Sabi niya, nagkabulol-bulol nga siya doon Tapos, pagkabukas, in-interview sa media, totoo ba yun, Mr. PRRD, na addict si BBM, nasa drug watch list siya, at nagdudroga siya? Sabi niya,
Alam nyo, wala akong sinabing adik si Marcos. Pero nung gabing nagyaw-yaw si Digong yung mga vlogger, yes, sabi ni Tatay Bangag si BBM nasa listahan ng PIDEA. Kinontent nila lahat ng trending mga video. Oh, parang kay Aimee. Adik si Bonget. Bata pa kami ni Bongbong. Tapos nung hinanapan ng pruweba, putang ina, nanawagan sa mga lahat po ng mga security guard at mga nagtrabaho noon sa palasyo, mag-send po kayo ng mga picture at video sa akin na nagdodroga si Bongit. Di ba? Kaya yung mga DDS vlogger, video, vlog, react. O, tignan nyo. O, tapos pagkabukas, nung in-interview na ng reporter si Digong, ay ako, wala ako sinabi adik si Marcos sa tanda kong ito. Baka ipapatay pa ako niyan. Baka ipatumba ako ni Marcos. Bait-bait pa naman yan. Wala ako sinabi adik. Wala akong sinabing ganun. O putang ina. Ang mga vlogger nahirapan. Sabi ng mga vlogger, hala, ano nangyari kay tatay? Ba't nag-ibang statement? Diba? Kasi nga mukhang kulugo. Diba? Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Kaya isa yan sa rason kung bakit ayaw ko magsuporta dyan. Bakit? Si Digo kasi ulyanin. Kung ano yung sabihin yan, papakinggan ng mga utu-utong suporter. Tapos bukas iba na naman ni statement, masusunog silang lahat. Utang ina, mga baliw. Diba? Yung statement ni Digong, sinakyan nila lahat yun. Pati kay Aimee, sinakyan nila lahat. Nung in-interview sa media, wala ako sinabing adik si Marcos. Papanood natin. Bago tayo mag-end. Ito. Digong, tinanggi na adik si Marcos. Wala akong sinabi na gano'n. Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Bangag na. Ma'am, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na gano'n. Taking a drug. Pero kung sabihin ko, adik, wala akong sinabi na gano'n. May drug addict tayo ng presidente. If I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw inawa kay antibiotic, gatawa kay aspirin. They're all drugs. It's just the main club yun. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos na takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo ng presidente. Paano nyo ipagtanggol yan? Diyan palang sinungaling na. Kasi hindi niya kayang panindigan. Kasi ang gusto ni Digong, siya ang paniniwalaan. Paano ka nga paniniwalaan ng tao kung wala kang pruweba? Gising na ang tao. Hindi katulad noon pag sinabi niya, kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang criminality at droga. Tapos magulat ka nung in-interview ni Jessica Soho. Mr. President, maraming nagtatanong. Sinong nagtatanong? Sino? Kami, media, taong bayan, kung kailan mo raw matapos ang drugs, maubos. Droga? Ito, kunin mo. Ayan, bagsak ko mabigat. Ganyan kabigat ang droga sa Pilipinas. Nandyan ang mayor, congressman, governor, retired general, police, barangay chairman. Hindi ko kaya. Uwi mo, mabigat. Diba? Tapos sabi, kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga. Utang ina, nagkangiwi-ngiwi na nga siya. Walang drogang naubos, tanga.
Inuuto mo lang yung taong bayan. Tapos, alam nyo, yung Wish Philippines, mag-jet ski ako dyan. May jet ski nangyari. Putang ina nyo, uto-uto kayo. Di ba? Tapos ano pa yung isa niyang sabi? Tapos sinabi ni Vice Ganda, nothing beats the Jitsu holiday. And right now, galit na galit yung mga DDS. Putang ina. Tanggapin nyo na mga DDS na sinungaling talaga. Si Digong, kaya ang hirap ipagtanggol yan eh. Kaya ang hirap dipinsahan yan. Bakit? Sinungaling yan. Kaya tignan nyo, nung pinapunta siya sa Senado, ako, pumatay, yes, correct, very correct. Na-record lahat yun ni Trillanes, ipinasa sa ICC. Tapos pumunta ng Kongreso. Alam mo ma'am, mahirap lang ako. Wala akong pera, pamasahe, mahal ang ticket. Umasa lang ako sa retirement pay. Wala akong pera. Tapos magulat ka ngayon, 1.4 billion na ang nagastos niya sa abogado ni si Kopman at si Jacob. Diba? Tapos walang pera. Tapos yung mga bag ni Kitty, makikita mo kamamahal, 200, 300,000, may mga kwintas pa. May mga alahas pa. Kasi mga sinungaling sila. Sinungaling talaga si Digong, kaya ang hirap ipagtanggol. Kahit kung ikaw didiis ngayon, isa lang tanong ko sa'yo, bakit nakulong si Digong? Ang sabihin agad nila, kinidnap. Saan ka nakakita ng kinidnap na pwedeng bisitahin ng anak at alam ng anak kung saan dinala? Ang kinidnap, hindi mo malalaman kung saan dinala. Tatawagan ka na lang ng kidnapper, magbigay ka 50 million, ibalik namin yung tatay mo. Pag hindi, lumsan na mo ni. Di ba? Sara, Pulong, Basi, Kitty. Anilit, kung mahal mo pa asawa mo, magbigay ka 100 million. Bakit? Lumsan na mo ni, pakauno na mo ni, daghan kayo nga kuan, kick. Para ma-trigger yung diabetes. Di ba? Yan ang totoo. Yan ang katotohanan. So, sino ngayon ang totoong bangag? Sir Mitchell Palangka, ayan, may glove shoutout po and happy birthday. Ayan, bati galing sa'yo. Happy birthday po si Mitchell Palangka. And kay Boss Nino Barsaga, happy birthday. Diba? Marami talagang nailad ni Digong. Daghan kayong nailad ni Digong. Daghan. Atik-atik na si Digong. Uy, kitoy-kitoy, manggod na. Puro na but-but. Si Digong nawala daw sa ICC. Baka tawag yun, nag-intimidate yung lumipad, yung lumutang sa hangin tapos nasa kisame na. 'Di ba? Nawala daw sa ICC, sabi ni Pasabog News Channel. Si Digong nawala daw sa ICC. Baka lumutang. Baka ang tawag doon, may tawag diyan mga kababayan, yung nagdadasal. Tapos lumutang sa kisame, hindi na nakita ng security. O baka naputol ang bewang, lumipad yung katawan, ganun. 'Di ba? Baka naging cartoon. Ay, nako, naging invisible. Naging invisible ball. Kent among tulog dire, wala jud maayo dugay na ni. Naa nahulog motor. Ano daw? Naa nahulog motor o motor. 'Di ba? Baka nag-teleport. Nag-levitate siguro. Baka nag-teleport, lumipat sa kabilang kwarto. O baka nasa CR lang yun natae. 'Di ba? Nag-meditate. Di ba? So yun lang mga kababayan, yung ating live sa mga oras na ito. So, ingat po kayo palagi and see you po mamaya sa sunod nating live. Maraming salamat po. Mga kababayan, hindi ko man po kayo maisa-isa. At least, mag-i-end tayong nakangiti tayong lahat.